beloved Boss Mike Cervera. Oh, bukod sa mga hayop na yan, nakikita nyo itong dalawa na to? Dalawa to! Hindi ako nagnakaw. Ayan, mga kababayan ko, kasama ho si Bingot dyan. Eto sabi, inireklamo, eto na mga kababayan, cyber libel rap siya versus Sonsa Celes at si Bingot. Inireklamo ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mamahayag na si Jay Sonsa at personalidad na si Jeffrey Celes dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical information tungkol kay President Bongbong Marcos. Yan, mga kababayan ko, kita nyo? Naidokumento ng NBI sa screenshot ng mga online post at surveillance ng YouTube videos ang paggamit ng dalawa ng unverified medical reports para questionin ang abilidad ng Pangulo na mamuno. Yari kayo ngayon, no? Inirekomenda ng NBI sa Department of Justice, nako, yari kayo. DOJ na panagutin ang dalawa sa cyber libel at paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code. Alam nyo, sa totoo lang, noong pa man fake news talaga to eh. Ito kasi yung mga naglalabas, tignan nyo si Bingot, di ba? Pati siya mapapahamak eh. Bakit? Kasi mga kababayan, sinishare yung mga nilalabas nito eh. Ito ang problema sa mga ito. Ito pong dalawang... Hindi ako nagnakaw. Sobra naman si Sir Bert, ano? Grabe ka naman, ha? Parang batilog. Di ba? Ito, ang mga kababayan ko. Ito mga kababayan, ay ito yung mga taong walang kwenta. Wala, ito si Jay Sosa. Ito yung umamin na bayaran ng SMNI ng 1 milyon daw. Dito mga kababayan, buhok pa lang yung nawawala. Pero yung ngipin niya mukhang postiso na. Pero ngayon, bungal-bungal na. Pero may chismis, di ba? Naging sila daw sino ba yon? Ni Mel Chanco? Di umano, di ba? Naging, ba sila? Mag-partner? Grabe, no? Wala talagang forever kung totoo yun, ha? Di ba? Yan dalawa na yan. Marami pa, ilalabas ni Jason sa isi-share ni Belhica, isi-share ng mga 5 bobong vlogger nila. 5 vlogger nila na kalbo. Tapos isi-share din nung 5 vlogger na mga tangang mga mababaho. I-share din nung isang mangmang na vlogger nilang Bingot. Ganyan, mga kababayan ko. Paulit-ulit lang. Si Jason sa uumpisahan, ipopost niya. Pagkakaguluhan ng kagaya niyang tatanga-tanga. Ipapakalat sa mga uto-utong naniniwala sa kanila. Hanggang mga kababayan, yung naratibo nila, abay nabuo na kahit fake news pala. Ganun eh. Mga kababayan, ganun umiikot yung kanilang propaganda. Magpo-post ang isa, isi-share nung isa, maiinggit tong isa, gagayahin niya, tapos sasakyan ng mga 11 vlogger nila, tapos ipapakalat at ipapakain sa mga bobong mga uto-utong taga-suporta nila. Tapos po paniniwalaan nila na yung naratibo na yon hanggang mamatay sila mga kababayan, dala-dala na nila. Kaya wag na kayong magtataka yung naratibong adik si Pangulo hanggang ngayon gamit-gamit nila. Ganon ang mga tanga kahit na fake news, sasakyan nila.
Pagka idinibang mo, ipinakita mo katotohanan, hindi paniniwalaan. Bakit? Kasi nga, mga mangmang. Di ba? Ang dami na nating pinakita. Ito ang katotohanan, ito ang katotohanan, pero kayo nagpapaloko lang. Oo! Parang nung panahon ni Moises. Bible na tayo. Parang nung panahon ni Moises lang ito. Bakit? Sabi ni Moises, nandito ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ang Diyos ang dumidikta sa akin kung ano ang mangyayari at magiging kahinatnan at kapalaran ninyo. Sabi sa mga Israelita. Di ba? Abay, puro mga nagdududa. Biruin ninyo mga kababayan, marami nang pinakitang mga kababalaghan. Ginawa ng ahas yung pong baston niya. Kinagat na ho yung dalawa. Na ahas na ginawa rin nung nang mamahi ka. Mga kababayan, di pa rin sila naniwala. Biruin ninyo mga kababayan, hinati na mga kababayan ang Red Sea. Hinati na yung dagat mga kababayan. Hindi ko alam kung Red Sea yun Hinati na yung dagat para makadaan, makaligtas sila, para hindi sila mapatay ng mga taga-Ehipto. Ano nangyari mga kababayan ko? Di ba? Nilubog na lahat ng mga humahabol sa kanila. Kasama yung paraon nila. Nakalabas sila, nakatawid sila. Hindi pa rin naniniwala. Di ba mga kababayan ko? Mga kababayan ko, nagpakita uli, nagugutom sila. Nagpakita uli ng himala. Biruin nyo, hindi sila nagutom. Pero ano nangyari? Hindi pa rin sila naniwala. Bagkos mga kababayan, yung pong mga pilak ginto, yung mga metal, inipon-ipon para gumawa pa ng kanilang Diyos-Diyosan. Hindi po ba mga DDS yung tinutukoy ko na yan? Bakit, Boss Mike? Kita nyo, sinasabi na natin, eto ang katotohanan. Ang Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan. Anong ginawa ng mga DDS? Naniwala ba yung mga yan? Na marami na tayong mga pruweba na pinakita. Parang yun nga si Moses. Ang dami ng himalang pinakita. Pinaniwalaan ba nila? Hindi. Bagkos mga kababayan, gumawa ng karton, binihisan, nilagyan pa mga kababayan ng scarf, tapos ginojos ng mga yan. Matay ka niya! Diba? Anong pagkakaiba nila? May pagkakaiba ba? Yan mga kababayan ko. Wala. Kaya maihahalin tulad ninyo itong mga DDS na kahit anong gawin natin na patunay, kahit anong ipakita natin dyan, mananatili sila sa kanilang Diyos-Diyosan. Alam nyo, akala nyo kasi siguro mga kababayan, hindi ako makadiyos eh. Ganun sila. Walang pagkakaiba. Tama mali. Press one. Press one. Ayan nakita nyo ba mga kababayan ko? Sasabihin nyo na hindi nila ginagawa yung Diyos-Diyosan. Ayan tignan nyo. Ayan, mga kababayan ko. Matay ka niya! Ayan ginagawa nilang Diyos-Diyosan mga kababayan. Tignan nyo. Ayan. Ito ang Diyos ng mga DDS. Tignan nyo. Ayan. Tignan yan siya nga. Ewan ko. Tignan nyo mga ewan ko mga kababayan ko, kahit anong gawin natin mga kababayan na pagpapakita ng katotohanan, sinasabi na natin na ito ang katotohanan, ito ang katotohanan, ito ang katotohanan,
kahit na ho, mga kababayan, anong himala ang gawin natin? Hindi nila paniniwalaan. Kasi sa kwento, sa banal na kasulatan, talagang merong mga ganyan. Di po ba? Magising na kayo, mga DDS. Panoorin nyo yung Moses. Marami namang mga history o magbasa kayo ng Biblia. Para inyong malaman na inuulit nyo lang yung mga nangyari ng mga nakaraan nung panahon ni Moses pa. Di ba? Tama ba tayo? Oh, kita nyo ho. Kaya ho, kahit ubusin natin ang boses natin dito, abay hindi ho paniniwalaan na mga yan. Meron ho na paunti-unti na sila'y natatauhan. Kaya nga ho mga kababayan ko, sa mga DDS na nandito na natatauhan na, kung nagigets nyo yung ibig ko sabihin, dahil matalinghaga, i-share nyo na sa kanila. Di ba? I-share nyo na sa kanila. Matalinghaga ito. Hindi maunawaan basta-basta. Paano mga kababayan ko? Tama na yan. Puntahan na natin mga kababayan si Pacquiao. Hindi, Boss Mike. Ito, tingnan nyo. Ano yun? Siyempre, si Lutang. O yan. Expected. Tingnan nyo ang pinaniniwalaan nila mga kababayan. Walang napapatunayan. Eto, pakinggan nyo karagdagan dito. Dito sa mga nananamba ng Diyos-Diyosan. Pasok! Pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung makabayan, pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtatanong. So ano po reaction po niya na yung almost all of the minority black po ma'am, hindi na rin po nagtanong aside po ng makabayan? Tingnan nyo mga kababayan, ang tagal na lumutang. Paulit-ulit namin sinasabi na kapag wala ka sa katotohanan, hindi ka talaga makakapag-isip agad-agad ng sagot dyan. Parang ito lang. Ilang beses po ba nating sinasabi, mga kababayan, na eto'y mapag-imbot, mapagkunwari at mapanlinlang. Pero ayaw nyo pa rin kaming pakinggan. Ano bang meron siya? Bakit nyo sinusuportan o ayaw nyo lang mapahiya o ayaw nyo lang tumanggap ng katotohanan? Yan ang problema sa inyong mga DDS Ayaw nyong tumanggap ng katotohanan. Sipin nyo, sa dami-dami mga kababayan ng tinanong. Di naman marami Kakapranggot nga lang yung tinanong Pero tignan nyo. Aside po ng makabayan. Sagot! Bilangan natin Bilangan nyo. Bilangan nyo to bilangan nyo. Andali Ito na. Aside po ng makabayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung tanong, sorry. Kita nyo mga kababayan ko, ang simple-simple lang ng tanong, pero hindi niya naiintindihan. Bakit? Kasi ang nasa utak niya, hindi naman kasi sa kabutihan. Ganito po mga kababayan. Di ba yung paraon sa Moses, laging tulalayan? Bakit? Kasi ang iniisip niya pansarili lang. Ang iniisip niya ay hindi naman siya nakakarami nating mga kababayan. Ang iniisip niya ay parang yung paraon na pansarili lang. Panoorin niyo yung Moses. Kaya natutulala lagi. Hindi kasi kung kayo maliwanag ang utak ninyo, na kayo talaga ay magsisilbi sa mga Pilipino na pinangakuan ninyo, hindi ganito. Kung hindi mga kababayan nasa puso at isip katulad ko, kung ano sinasabi ko rito, walang preno. Bakit? Wala akong listahan, wala akong sinusundan, na script ko, tuloy-tuloy lang ako. Bakit? Yung po yung nasa puso
at isip ko. Kaya ako nagbablog. Bakit tuloy-tuloy? Kasi yun yung laman Hindi katulad nito, iniisip pa kung paano magsisinungaling Diba? Iniisip pa niya, paano kaya ako magsisinungaling? Ano ba isasagot ko? Teka muna, yung mga pera ko, saan ko ba itatago? Kaya wala sa kanya, yung mga tanong sa kanya, hindi niya iniisip. Oh, yan. Oh, buti pa si Manny Pacquiao. Press 1. Oh, sang-ayon ba kayo sa akin? Okay lang naman na, Okay lang naman na hindi kayo sumang-ayon, mga kababayan. Dahil ganun naman talaga tayo May kanya-kanyang pananaw. Di po ba? Pero yung mga halimbawa na binibigay ko sa inyo, kailangan yung isipin yan, lalong-lalo kayo mga DDS. Pagkaisipin nyong maigi yung aking magandang balita ngayon. Sapagkat kung hindi nyo yan, pagkakatuunan ng panahon para pagkaisiping maigi, maliligaw kayo ng tuluyan. Magpasalamat kayo. May mga nagpapaliwanag na katulad ko. Kung wala, wala na, magiging mangmang na ang buong bansa. Ganon. Oh, di ba? Oh, ito na. Manny Pacquiao, pasok! Mention that dating senador na si Manny Pacquiao sa mga... Ito na, mga kababayan, pakinggan naman natin ito Sabi kasi mga kababayan, si Pacquiao pala ang pag-asa para masugpo ang korupsyon, sayang. Manny P! Oh, pasok! May matinding tatama ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao sa mga sangkot sa flood control scandal. Matagal na rin daw niyang ibinunyag ang mga anomalya noong nasa politiko pa siya. Balik si Hannah T. para sa detalye. Yun, no? Hindi ako nanalo ng presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Kita nyo mga kababayan, sayang, Di ba mga kababayan ko? Sayang. Sabi ni Pacquiao, kung nanalo daw siyang presidente, lahat daw ng magnanakaw, nakakulong na. Naniniwala po ba kayo doon, mga kababayan? Kaso mukhang hindi sabi rito, pakinggan naman natin, Balik si Hannah T. para sa detalye. Kasalaman yung mga korap. Hindi ako nanalo ng presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Kita nyo, pasalamat ka raw, Jinggoy. Pasalamat ka daw, Cheese Escudero. Pasalamat ka daw, Sara Duterte. Pasalamat ka daw, Joel Villanueva. Kung nanalong presidente to si Manny Pacquiao, lagot kayong lahat, kulong kayong lahat. Di ba, mga kababayan ko? Pinagdarasal ni former senator at boxing legend Manny Pacquiao ang mga sangkot sa flood control scandal. Anya, sana raw makamit na ng Pilipinas ang totoong hustisya. Nasa hot seat ngayon ang mga dati niya na rin kasamahan sa Senado. Kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang tumanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Public Works, nung siya pa ay mambabatas, matagal na raw niyang inilahad ang malaking problema sa info projects. Totoo yan. Dinawit niya nga si Eric Yap na taga Benguet, di ba? Na hindi inaksyonan ni Digong. Bakit? Baka tropa ni Pulong. Gaya ng sa flood control, rock netting at iba pa. Pero tila hindi raw maganda ang reaksyon ng publiko rito noon. Oo nga. Lahat yan. Kompleto ako sa mga ebidensya, lahat yan. Pero sabi ng taong bayan, sinungaling ako. Hindi naman. Sila lang, yung mga DDS lang. Ikaw, iyan tayo Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ay, kabila! Paano tayo magkakasundo niyan? Nilalahat mo na. Sabihin mo, ganito. Paano? Yung mga DDS, kamo, hindi nila ako pinaniwalaan. Sinira pa ako. Yung mga alagad ni Digong. Ito naman si Manny Pacquiao, mahina rin yung advisor neto. Kasi mga kababayan, ganito yan. Baka nakalimutan niya, mas marami pa siyang boto kay Isko noon.
So, ibig mo sabihin, yung mga bumoto sa'yo noon, mga nang ano rin sa'yo yon? Mga nang hamak sa'yo, ibig mo ba sabihin? Wala, alam mo, hindi ka pang politiko eh. Buti na lang talaga, hindi ka nanalo. Oo. Pero gusto ko yung intensyon, mga kababayan. Eto naman in fairness naman sa mama, gusto ko yung intensyon niya na masugpo ang korupsyon sa ating bansa sa pamamagitan ng mga dokumento daw na hawak niya na kumpletos rikados na. Kung hindi, kuhulihin na lang daw yung mga magnanakaw. Okay yun eh. Kaya lang minsan mga kababayan, sinasabi ko sa inyo na pagka-politiko ka, bawat salita, bawat bibigkasin, kailangan pinag-iisipan. Hindi po pwedeng tira lang ng tira kasi maraming masasaktan. Wala ka ng pagkakaiba kay Robin Padilla na ngayon nagsosorry na. Na sinasabi niya ay weak, iyakin daw ang kabataan ngayon, hindi tulad nung panahon niya. Dinagsa mga kababayan ng pangbabas, dinagsa ng mga taong bayan na talaga namang dinudurog siya sa social media. Ano ang ending? Dinag-sorry siya. At ngayon, ang banat niya, may stress daw siya, madidepress daw siya kapag nakita niya na yung warrant of arrest ni Bato at ni Bongo. Di ba? Oh, kita nyo? Ganon. Oh, naniniwala ba kayo doon? Oh, hindi. Paano mo man paniniwalaan si Robin Padilla? Oh, yun Manny Pacquiao, idol na idol pa naman kita. Diba? Oh, Manny P. Oh. Tanggalin mo na yung advisor mo, mahina. Oh, tuloy. When I saw the comments like, sige, sinungaling ako din. Kung ano man yung kahinatnan ng bansa natin, because of the people din yan. So, ganun yan eh. What I'm trying to say now is like, Wag mo kasing lahatin, general mo kasi. Pacquiao naman eh. Wag mo lahatin kasi maraming nakikipaglaban para sa katotohanan. Marami rin naman sumusuporta sa'yo at naniniwala sa adhikain mo tulad ko. Naniniwala ako rito sa adhikain niya. Minsan mga kababayan, maiisip nyo no, na lahat nasubukan na natin Maliban na lang sa bobo Tuloy. there's God that we need to ask guidance. Kinilala ni Pacquiao ang aksyon ng Marcos administration sa pagsiwalat nito sa maanumalyang flood control projects Yan. dahil nagising daw ang mga Pilipino sa usapin ng korupsyon. Yan. Nakafocus ngayon ang boxing legend sa kanyang business ventures, kabilang ang bagong e-wallet at payment gateway na MoneyPay. Ngayong araw, formal nang binuksan ng MoneyPay ang kanilang opisina sa Makati, kung saan araw-araw daw tututukan ng dating senador ang operasyon nito. Kasi itong business na to, day to day, kailangan nakamonitor ka, updated ka day to day transaction, at para kung anything na may problema, ma-action mo agad. Inilunsad ang MoneyPay nitong nakaraang taon na layong makapag-provide ng low-fee transactions. Aabot lang daw hanggang 5 piso per transaction pagdating sa bill payments at bank transfers. Target din ng kumpanya makapag-include ng cryptocurrency services in the long run at maiparating sa iba't ibang probinsya sa bansa ang kanilang serbisyo. Ayos, very good. Congrats! Oh, dapat ganun pinupuri natin. Ang MoneyPay naman, hindi tayo mapapahiya because ito ay purely Filipino brand na masabi natin Filipino na business. Tangkilikin ang sariling atin. Di pa raw nakikita ni Pacquiao ang pagbabalik sa politika dahil masaya raw ang buhay niya kasama ang pamilya. Pero mapapolitics man, inside the ring o private individual, patuloy naman daw ang pagbibigay niya ng serbisyo sa publiko para sa agenda. Ayos! Tuloy-tuloy lang! Kaya lang, hindi naman namin nararamdaman, MP Asya na ba?
Namimiss ko na ho mga kababayan, yung namimigay siya ng pera, namumudmud ng bundle-bundle na pera eh. Oh, 5,500 mga kababayan kada tao eh. Anyways, mga kababayan, pili lang naman yung lugar na binigyan niya. Hindi naman lahat mga kababayan ng mga Pilipino ay dumapo yung pinamimigay niya. Pero syempre mga kababayan, pasalamat na rin tayo at talaga naman naging karangalan din ng bansang Pilipinas yung pagiging boksingero niya. Our beloved Boss Mike Cervera.